Pilit kong lumabas ng restaurant kahit hinang-hina ako dahil sa labis na panginginig ng aking katawan. Pumasok ako sa sasakyan. Nagpunas ng luha bago kinibo ang driver na tahimik at naghihintay na magsalita ako. Tara na po, Manong. Sa airport po, ma'am. Basta mag-drive ka lang po. Thanks, Sheena. Focus. Focus. 5 minuto ang lumipas bago ko napagpasyang tawagan ng aking kaibigan. Ang tagal pa bago nito sinagot ang tawag ko. Oh, friend! Tumikim ako at suminghap. Pamuntong hininga naman siya. Wala pa man akong sinasabi pero tila alam na niya. Ganoon siya, kaya alam kong mahal na mahal niya ako. Isa siyang totoong kaibigan. Hindi kita susumbatan pero kung buo ng pasya mo susunduin kita. I'll text you the other details. Binabanan niya ang tawag. Manong, itabi mo po sa gilid. Po? Nataranta si Manong at hindi agad sinunod ang utos ko. Sa tabi na lang po. Pero kalaunay sinunod naman niya ako. Tinulungan niya ako na ibaba ang 2 maleta ko. Siya na din ang pumara ng taxi. Mag-iingat ka po, ma'am. Malungkot na ngumiti ang matanda. Huwag mo pong sagutin ang mga tanong nila, Manong, ha? Bilin ko. Tingin ko'y hindi ko na kailangang i-elaborate pa sa kanya dahil marahan siyang tumango. Salamat po. Nagpahatid ako sa taxi hanggang Batangas. Doon daw ako hihintayin ni Shell. Habang nasa biyahe, napapaisip ako kung bandang Batangas lang iyong sinasabi niyang isla. Hindi malabong matuntun ako ng mga Greco, not Christian. Of course, ang kanyang mommy at daddy. Hindi na yun mag-aabala pa ng oras para hanapin ako. By now, he already knew that I left, and maybe he's celebrating with his mistress. Baka nagpapakasaya sila at nagtatampisaw na sa isa't isa. Umiyak ako. Huling beses na ito naiiyak ako. Huminga ako ng malalim at tinuyo ang aking mga basang pisngi. Maging masaya ka, Christian. Magiging masaya din ako. Pinilit kong umiti kahit nadurog na ako deep inside. Ayoko nang umiyak. Tama na. Tama na ang 1 taon na araw at gabi na iniiyakan ko sa Christian. Tama na. Buburahin ko ang masakit na alaala nating dalawa at babaunin ko ang maiksing panahon na naging masaya tayo. Mga panahong ginampanan mong pagiging asawa mo sa akin. Mahal na mahal kita, Christian. Sisiguraduhin ko na hindi na tayo magkikita. At kung magkikita man tayo someday, sinisigurado ko na wala na akong nararamdaman para sa iyo. My poor friend. Kung hindi ba naman pang-asar itong si Shell, naiyak tuloy akong lalo nang yakapin niya ako ng mahigpit at haplos-haplosin ang aking pisngi. Tahan na. Gaga ka pala. Pinaiyak mo ako eh. Umirap kami saka nagtawanan na parang mga baliw. Tara na at baka nasundan ka. Niya sabay irap. Nang in-laws mo, asa ka namang susundan ka pa ng asawa mo. Tinampal ko siya. Kaibigan ko ba talaga to? Tara na nga, nakakainis ka. Sumakay kami sa bangka, papunta sa pinakamalapit na isla. Malapit lang pala dito. Hindi, malayo pa. Doon tayo susunduin ng chopper. Oh, wow talaga. Inakbayan niya ako. You're a brave girl. Wala ka naman pagsisisi. Gumuhit ang pilit ng ngiti sa aking mga labi. Walang pagsisisi. Under construction pa ang isla na nabili ni na Rachel at ng asawa niya. Pino ang puting buhangin at malinaw na parang kristal ang tubig. May mga puno sa paligid at malayo ito sa iba pang mga isla. Kaya kung gusto mo ng tahimik na getaway, may rerekomenda ang lugar na ito. Ang ganda dito. Bulalas ko. Sabi ko sa'yo eh. Lain-love nga kami mag-asawa dito. Wala ang asawa niya ngayon. Umalis daw kahapon dahil may dinaluhan na meeting. Isang negosyante ang kanyang asawa. Isang multi-millionaire. Hindi na ako gaanong nanguusisa pa dahil napakatipid niyang magkwento tungkol sa kanyang asawa. Tulog na tayo. Tabi na lang tayo para mabantayan kita. Baka mamaya bigla kang magpakamatay. Malasin pa tong negosyo ko. Hindi pa man nagsisimula. Tumawa ko, tinampal siya. Baliw. Wala pa naman ako sa ganyang point sa buhay ko, no? Kaya nga nandito ako kasi gusto kong magsimula. She smiled and hugged me. May time na mapapatulala ako at may iyak pero mabilis ko din pinapali sa aking isipan na lahat ng nangyari. Masakit. I don't want to grieve. Ayokong damdamin ang husto ang sakit dahil tsak na mauubos lang nito ang lakas ko.
Tinulungan ko si Shell na ayusin na lahat ng dapat ayusin. Next year, magsisimula na sila mag-operate. Hindi ganoon kadaling magsimula kahit na may pera ka. Nasa tamang proseso dapat ang lahat. Nagising ako dahil sa masamang amoy ng nilulutong pagkain ng katiwala ni Shell. My God! Parang babaliktad ang aking sikmura at ang aking paningin ay nagsimulang umikot. Ayoko ng amoy ng ginigisang bawang. I hate it. Napaungol ako, nagtalokbong at dumapa upang hindi ito maamoy pero ang tapang talaga ng amoy. I grunted before standing up to open the fan to eliminate the bad odor coming from the kitchen. Isang modern kubo na up and down itong tinutuluyan pansamantala ni Rachel. Under construction pa kasi ang bahay niya na nasa dulo nitong isla, kaya amoy na amoy mo talaga ang niluluto sa kusina na nasa baba lang. Shit! Ang baho! Reklamo ko habang pinapaypay ang aking kamay. Oh, ano nangyari sa'yo? Pumasok sa kwarto si Shell. May bit-bit siyang isang tasa ng kape. Pati ang amoy ng kape hindi ko din nagustuhan. Tumakbo ako sa banyo at doon nagsuka. Naisuka ko ang kinain kong hilaw na mangga kagabi. Kaya naman pala masama ang pakiramdam ko dahil hindi ako kumain ng kanin kagabi. Ilang buwan na yan? Tanong ni Shell habang humihigop ng kape. Nalaka ang mga mata ko. Gulat lang? My God, buntis ako. Umirap siya at umiling-iling. Hinaplos ko naman ang aking tiyan. May ina akong natawa kasabay ng pag-agos ng aking mga luha. Masaya ako. I'm going to be a mommy. Congrats, girl. Pero dapat masigurado mo muna. Nagpiti ka na ba? Umiling ako. In 2 days pa ang dating ng aking period. Posible ba iyon na mag-positive na kahit hindi pa naman delay? Binigyan ako ni Rachel ng PT na nasa kanyang cabinet and it was confirmed. I am pregnant. I'm so happy. Hindi na ako mag-iisa. Hindi na ako nag-iisa sa mundo. Magkakaroon na ako ng matatawag kong sariling pamilya. Thank you, God. Hiniling ko ito sa kanya at masaya ako na ipinagkaloob niya. May morning sickness ako at sa gabi ako active. Sa gabi kami, gising ni Shell upang ayusin ang mga dapat naming ayusin. Sa araw na nag-open ang resort, doon din ako nagsimulang mag-labor. Tinawagan ko ang aking OB-GYN para makapunta na siya agad sa isla. Pero pagdating niya, sabi niya hindi pa daw ako manganganak. 1 cm pa lang daw. Pangalawang araw, sumasakit pa din. Kada isang oras, nararamdaman ko ang pagsakit. Naglalakad-lakad ako upang mabilis akong manganak pero inabot pa talaga ng 3 araw bago pumutok ang aking panubigan. Kaya mo yan, Ere! My friend was by my side cheering me up. Hawak niya ang kamay ko at pinupunasan ng mga pawis na tumatagaktak sa aking mukha. January 12, eksaktong alas 5 ng umaga, iniluwal ko sa mundo ang aking anghel. Ang anak namin ng dati kong asawa, unang lalaki at huli kong mamahalin. Hello, baby hater. Umiiyak ako sa galak ng ibigay sa akin ng aking anak. Ang taba ng mamula-mula niyang mga pisngi. Oh God, thank you for this lovely angel. I love you, anak. I promise to love you with all of my heart. Paprotektahan at alagaan ka ni Mommy. Mag-uumaga na at ngayon pa lang matutulog sa baby heater. Napahikab ako at dahan-dahang bumaba ng kama. Inayos ko ang pusod ng magulot halos hindi ko na nasusuklay na buhok. Bago ko lumabas ng silid upang kumuha ng kape sa may kusina, kailangan ko ng pampagising. Magtatrabaho muna ako ng 3 oras bago ako matulog. May 2 hanggang 4 na oras pa akong maitutulog mamaya bago gumising ang aking anak. Ang hirap palang maging single mom. Sobrang struggle din pero kailangan kayanin dahil wala naman akong ibang aasahan. Ayan ka na naman, Sheena. Good morning. Sabay kaming pumasok ni Shell sa kusina. Bit-bit niya ang kanyang laptop. Good morning. Tulog ng prinsesa? Tanong niya. Yup. Hinilot ko ang aking balikat. Nangalay kasi ito. Ang bigat niya tapos magdamag na nagpakarga. Napangiti ako. Mabilis lang lumipas ang panahon kaya susulitin na habang baby pa siya. Hindi mamamalaya naglalakad na siya. Tumatakbo at ayaw nang magpakarga. Kahit kulang sa tulog at pahinga, laban lang. Ganyan talagang maging isang single mom. Masaya ako dahil kay Heather nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Today is Heather's first birthday. Parang kailan lang, 1 taon na agad siya. Naglalakad na at konti na lang maghahabulan na kami.
Simple lang ang ginawa naming selebrasyon. Kami-kami lang ng mga staff dito sa isla ang nag-celebrate. Simpleng handaan at dahil bata ang may birthday, walang inuman. Lahat ng staff ay para na naming pamilya. Kilala silang lahat ni Heather. Basta na lang ito sumasama sa kanila. Napakaganda at napakalusog niyang bata. Hati kami ng mukha ng kanyang daddy. Sa akin naman na ang shape ng mukha at kilay. Ang mata at ilong ay sa kanyang daddy at ang labi naman ay namana sa lola niya sa mommy ni Christian. Kumusta na kaya ang lalaki ngayon? May anak na kaya sila ni Chloe? 1 taong mahigit na din na lumipas. Baka nakapagpakasal na sila. Buntis na siguro si Chloe o kaya naman ay mayroon na din silang karga-kargang anak na mag-iisang taon na din. May konting kirot pa din kapag naalala ko siya pero tingin ko'y normal lang iyon lalo't minahal ko ng gustong ama ng aking anak. I know someday magkukrus ulit ang landas namin. That time, hindi ako iiwas. Ipapakilala ko sa kanila si Heather. Hindi ko siya pwedeng itago sa lahat. Hindi ko ipagkakait sa anak ko ang kanyang tunay na katauhan. May mga ganyang case eh. Hindi nila alam na magkapatid pala sila. Bukang bibig ito ni siya lagi. Napapraning tuloy ako. Baby, Mom needs to go to Manila for work, okay? Paalam ko sa aking anak. May imimit akong business partner kaya kailangan kong lumuwas. Dahil maliit pa si Heather, iiwanan ko muna siya dito sa isla. Ipakikisuyo ko muna sa isa sa katulong ni Shell. Sanay naman ito sa bata kaya kampante ako na hindi niya pababayaan ang aking anak. At nandyan din naman si Shell na aalalay dito. Kami na muna bahala kay Heather. Mag-iingat ka doon. At sana'y makakita ka ng yummy na boylet na pwede mong gawing boyfriend. Humagikik sina Shell at Lucinda. Wala yan sa isip ko, no? Sabi ko naman, ang liit pa ng anak ko at hindi kasama sa priorities ko ang lalaki. Huwag kang magsalita ng tapos, Sheena. Hindi naman sa wala na akong planong magmahal pa dahil kung may nakalaan man para sa akin, edi maganda. Kung wala at habang wala pa, ang focus ko ay sa aming mag-ina lang. Kusa iyang dadating, kung walang dadating, okay lang din. 2 nights and 3 days ako sa Manila. Nagpabook ako sa isang condotel online. Malapit lang kasi ito sa restaurant kung saan kami magmi-meet ng 3 tao na kikitain ko. The business is doing so well. Malaki ang balik sa akin buwan-buwan kaya naisip kong dagdagan pa mga business na pwede kong pasukin. Para sa future ni Heather at para na din sa magandang buhay namin dalawa. Gusto kong magpatayo ng bahay. Gusto ko ng isang isla para sa amin ng aking anak. Thank you for coming, Ma'am. Napakagalang ng batang CEO na kausap ko. It's 3 p.m. in the afternoon at kararating ko lang ng Manila kaninang alauna. Nagsimula na kami mag-usap tungkol sa agenda namin. Patapos ng meeting namin nang mapansin ko ang 5 mga kalalakihan na pumasok dito sa hotel. Napatingin doon ang aking kausap kaya out of curiosity nilingon ko din ang mga tinititigan niyang mga lalaki. Saglit ko lang nasunulya pa ng mga ito. Sorry ma'am, na-distract lang ako sa mga gwapong CEO. Sabi niya. Ngumiti ako. Hindi mo ba sila kilala ma'am? Hindi ako interesado sa mga lalaking iyon ngunit pinilit kong umiti at umiling. Yung nasa hulihan, si Mr. Christian Greco. Bigla akong nanigas sa aking kinahupan. Si Christian? Shit. Gumapang ang lamig sa buo kong katawan at halos manigas na ako mula sa pagkakaupo. May sinasabi pa si Miss Lay pero hindi ko na gaanong naintindihan at inintindi ang mga ito. Tumikim ako nang makabawi ako. Hindi ko kasi sila kilala. Pagdadahilan ko para ibahin na niya ang usapan. Tapos na ang meeting namin, ang mga maliliit na detalye na lang ang kailangan namin pag-usapan. Kaya naman ang maayos na ang lahat nang mamadali akong umalis. Panay tanggi ko sa alok niyang sumama sa kanila sa club kung saan mag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahilig mag-club si Christian kasama mga kaibigan niya. Ayokong paliitin ang mundo namin dalawa. Wala ako sa sarili ko sa mga sumunod na meetings ko with some businessmen. Nag-aalala at ako conscious ako. Baka kasi mamaya biglang dumating si Christian. Ayoko magkita kaming dalawa. Oo, sinabi ko na hindi ako apektado. Dapat. Pero 1 taon mahigit pa lang mula nang maghiwalay kami. Mula nang iwanan ko siya. Saka na. Not now. Siguro mga 4 o 5 taon pa. Kaya ko na siyang harapin noon na may mga ngiti sa mga labi at parang wala na lang siya sa akin. Natapos sa mga kailangan kong gawin sa Manila. Nakauwi na ako sa isla. Madami mga intrigang katanungan si Shell sa akin pero hindi ko sinasagot ang mga ito. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya ang nangyari.
I want to totally forget my ex-husband. Ayoko na siyang alalahanin pa. I need to heal already. Sa mga sumunod na mga taon na kailangan ko makipagkita sa mga kasosyo ko sa negosyo, iniiwasan ko ang Manila. Sa Cebu, Davao, Palawan o kay Boracay ako nakikipagkita sa kanila. Sinasama ko din si Heather sa akin dahil ayokong mamiss niya ako ng matagal. Sobrang lambing na aking anak. Sobrang daldal din ito at napakadaming katanungan na minsan ay ako na lang talaga ang sumusuko. When am I going to meet my daddy, mommy? Napahinto ako sa pagtitipas sa aking laptop upang ito ng atensyon sa anak ko na nagtatanong at nangungulit na naman sa kanyang ama. Yakap niya ang maliit niyang una na mayroong mukha ng kanyang ama. Hindi ako nagpagawa nito. Sa Shell, kinukulit daw kasi siya ng inaanak na pagawan din siya ng unan na gaya ng mga souvenirs na ibinabenta sa store dito sa isla. I don't know, anak. Your dad is busy. I think he's in America right now. Sabi ko na lang para hindi na niya ako kulitin pa. Nilapitan niya ang malaking globo na nasa gilid. Where's America, mommy? Napabuntong hininga ako. Naawa ko sa kanya sa tuwing kinukulit niya ako patungkol sa kanyang ama. Kaso, anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng basta ko na lang siyang dalhin sa kanyang ama at sabing nagkaanak kami. Hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. Hindi ko din alam kung magugustuhan ni Chloe kapag nalaman niya na mayroong anak si Christian sa akin. Paano kung apihin niya ang anak ko? Baka magkagulo lang kami. Natahimik na siya. Busy siya sa paghahanap ng Amerika sa globo kaya tinuloy ko ng aking trabaho. I want daddy for my birthday. Hindi ko na pala gusto ng malaking Barbie dollhouse. Gusto ko si daddy ko lang, mommy. Sa susunod na buwan na ang kanyang birthday. Kung dati puro laruan ang mga hinihiling niya, ngayon iba na. Ang daddy na niya. Naupo siya sa carpeted floor. Bumuntong hininga at malungkot na niyakap ang una na hawak. Hey daddy, hindi mo ba ako miss? Hindi mo ba gustong makita si Heather? Tanong niya sa una na may mukha ng kanyang daddy. Parang nilulukot ang aking puso habang pinagmamasdan ng aking anak. I'm sorry, anak. I'm sorry kung hindi ko kahinto pa rin ang hiling mo. May iba ng pamilya ang daddy mo pero pinapangako ko. 6 years from now, makikilala mo din siya. Makikita mo din siya. I hope that when that day comes, nag-mature na si Chloe. Sana'y matanggap ka niya dahil wala ka namang kasalanan sa mga nangyari. I'm sorry kung wala kang buong pamilya. But I'm trying my best to love you kahit na tayo lang dalawa. Binuksan ko ang hinihintay ko na SSS bago ko nalapitan ang malungkot kong anak. I'm going to Manila in 2 days. Do you wanna come? Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin. Di ba nandoon sa Manila ang lolo at lola ko? Pati ang tito at tita ko? Napangiwi ako pero tumango pa din ako kalaunan. Makikita ko po sila, mommy. Alanganin akong ngumiti. Hindi ko alam, anak. Baka nasa ibang bansa din sila. Humaba ang uso ni Heather. Sundan natin sila sa ibang bansa. Di ba may pamasahe naman tayo, mommy? Napakamot ako ng noo. Hindi ko alam kung saang bansa sila nagpunta, anak eh. Patawarin ako ng Diyos sa pagsusinungaling ko sa anak ko. Kaso ayoko siyang paasahin. Ipakikilala mo na ba si Heather? Pinandilatan ko si Shell. Ngayong araw ang alis namin papuntang Manila. Masagla si Heather mula pagising niya. Hindi man niya sabihin, alam kong umaasa siya na makikita niya ang ama niya doon. Kahit na sinabi kong nasa ibang bansa ito. Sana lang nasa ibang bansa siya. Sana hindi ko siya makasalubong doon sa Manila. Mommy, mag-mall po tayo pagkatapos ng meeting mo? Tanong ng aking anak. Nagpapalit ako ng damit. In less than an hour, magkikita kami ng kamiting ko. Sa mall lang kami magkikita. Sa tawid lang nitong kondo kung saan kami pansamantalang nagstay. Isinama ko si Lucinda para may mag-alaga kay Heather. Makulit at madaldal si Heather kaya mahirap na isama sa mga meetings ko. Opo, baby. Mag-mall tayo. Itatax ko kay mamaya kapag pwede na kayong pumunta. Lucinda, yung ID ni Heather, huwag mo kakalimutang isuot sa kanya mamaya kapag aalis na kayo dito. Bilin ko. Yes, Bab. Kumalik ako sa pisngi ng aking anak bago umalis. 10 a.m. ang meeting at inabot kami ng 1:00 bago natapos. Kaninang 11 pa nasa mall ang dalawa dahil naiiyak daw si Heather sa kondo. Nagpupumilit na daw ito lumabas at mag-mall. Hinayaan ko na lang sila. Binilinan ko ng husto si Lucinda at baka malingat siya. Palabas na ako ng restaurant nang makatanggap ako ng tawag mula kay Lucinda.
Oh, be, papunta na ako dyan. Sabi ko dahil mukhang nangungulit na naman si Heather. Be, nagsimula na siyang umiyak. Wala akong maintindihan sa kanyang sinasabi. But one thing is for sure, naiwala niya ang anak ko. Heather, oh my God, papunta na ako dyan. Nanginginig ang katawan ko ngunit mabibilis ang bawat hakbang ko upang makarating agad sa mall. Lucinda! Be! Nagsimula magpaliwanag si Lucinda. Nagbanyo lang daw sila kanina. Sabi ko hintayin niya ako bago kami pumunta sa palaruan pero pagkatapos kong umihi, nawala na siya. Inabot kami ng ilang oras sa paghahanap. Nagpatulong na din ako sa admin at sa security ng buong mall. May ilang video sa mall na nakuhanan si Heather na naglalakad na mag-isa ngunit hindi na nakita kung saan ito pumasok o kung lumabas ba ito ng mall. Wala ako sa aking sarili. Magdidilim na. Hinang-hina na ako ngunit hindi pwedeng tumigil sa paghahanap sa aking anak. Umuwi na muna tayo sa kondo. Alas 8 na ng gabi. Diyos ko, ang anak ko, nasaan na kaya siya? Baka mamaya may nakakuha na pala sa kanya. Kapag hindi namin siya agad nahanap, tsak na mababaliw ako. Nagpunta na ako sa malapit na police station. Tatawagan daw nila ako. I-check daw nila ang ilang mga CCTV na malapit sa mo. Dahil may tumatawag. Tarantang sambit ni Lucinda. Nakatulala ako kaya hindi ko agad napansin ang cellphone ko na nagre-ring. Unknown number. Baka si Heather na to. Hello? May I speak to Heather's mom? Para akong may himatay ng mabusesan kumbarato ng boses sa kabilang linya. Yes, tumikim ako. This is Heather's mom. She's with us. Sinabi niyang address niya. Hindi ko man gaanong naintindihan pero alam kong sa address ng mga magulang niya ang kanyang binanggit. Nandoon si Heather at kung paano siya napunta doon, yun ang hindi ko alam. Hindi pa ako ready para dito. Ano bang ginawa mo, anak? Tumayo ako't kinuha ko ang aking bag. Tara, punta na natin si Heather. Wala akong magagawa kung hindi harapin ang taong ayoko pa sanang makita. Kamusta kaya si Heather? Nandun kaya si Chloe? Sana na may pinakikitunguhan niya na maayos sa aking anak. Ayoko masaktan ang damdamin ni Heather. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayoko pa sana na magkakilala sila. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi niya alam na meron ng ibang pamilya ang kanyang daddy. Hindi ko pa kasi pwedeng sabihin sa kanya dahil masyado pa siyang bata. Hindi pa niya ito maiintindihan. Nag-book ako ng Grab and in less than 30 minutes nakarating ako sa mansyon ng mga Greco. Ganoon pa din ang mansyon, walang binago katulad pa din ito ng dati. Kabadong-kabado akong bumaba ng sakyan. Bukas ang main door ng bahay na para bang inaasahan nilang may darating kaya hinayaan nilang nakabukas ito. Pagtapa ko sa loob ng malawak na receiving area ng bahay, dinig ko agad ang matinis na boses ni Heather. My name is Heather Costa. Binago kong apelido namin mag-ina. I am 5 years old. Magsa 6 years old ako next month. Wiling-wili sa kanya ang lolo at lola niya. Ganon din ang kanyang tito at tita. May mga bata din sa bahay. Mga pinsan niya. Sa Christian ay parang wala sa sarili habang nakatitig sa kanyang anak na bibong-bibo. My mother's name is Heather. Tawag ko sa aking anak. Nagangat ng mukha si Heather. Ang buong mag-anak ay napatingin din sa gawi ko. Mommy! Mommy! Tumakbo siyang palapit sa akin. Lumuhod naman ako at mahigpit siyang niyakap. Anak, alalang-alala sa'yo si Mommy. I'm sorry, Mommy. Nakita ko kasi si Daddy kanina sa mall kaya sinundan ko. Kaso nakasakay na siya sa car niya. Tapos nakita ko si Lolo ko kaya sumama ko sa kanya. Sinabi ko na anak ako ni Daddy. Ayaw pa niyang maniwala na anak ako ni Christian Greco. Sinabi ko na anak niya ako kay Sheena. Ngumuso siya. He can imagine her face while explaining to his lolo earlier. Baka nakasimangot na siya kanina dahil ayaw siyang paniwalaan. I showed him a pillow. Dala daw niya ang maliit niyang unan. Nasa backpack niya. And then he believed me. Nanlalaki ang mga mata na kwento niya. I told him to bring me to my daddy. Hinilot ko ang aking ulo. Si Mommy, nasa Pilipinas na sila. Nakabalik na sila sa Pilipinas. Pati si Daddy ko nasa Pilipinas na din. Natutuwang kwento niya.
Kinagat ko ang aking labi at halos hindi ako makatingin sa buong pamilya na katuon na ngayon ang tingin sa amin. Marahan akong tumayo-tumarap sa kanila. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya nagkasya na lang ako. Nabatiin sila. Hello po. Kamusta po kayo? Taningnan ko sa mommy na ngayon ay dahan-dahan ang naglalakad palapit sa akin. Umiiyak siya. At nang makalapit siya, niyakap niya ako ng mahigpit. Shayna, hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kong pinapanalangin na sana'y magbalik ka na. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha ko. I'm so sorry po, Mommy. Sorry po kung pinag-alala kita. Lumapit din si Daddy. Sina Ate at Kuya ay nakiyakap na din sa akin. Napakagulhol ako. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Nang bumitaw sila sa akin, napatingin ako kay Christian. Nakatayo na siya ngayon habang nakatingin sa akin. Ang dalawang kamay nakasuksok sa magkabilang bulsa ng suot niyang slacks. Pinilit kong ngumiti. Hi. Bati ko, out of awkwardness. Nagsalubo ang kanyang mga kilay kaya mas lalo pa akong nailang. Nagiwas na lang ako ng tingin. Kumain ka na ba? Hinihintay ka namin dumating para sabay-sabay na tayong kumain. Sabi ni Mommy. Nahihiyaman ako pero wala akong magawa kung hindi ang paunlakan ng aking ex-in-laws. Nauna na nga din si Heather na magpunta sa dining. Ang dami kong gutom, Mommy. Halos tumirik ang kanyang mga mata. Ang arte naman ng batang ito. Katabi ko siya. Sa gilid naman niya ay ang kanyang daddy na hanggang ngayon ay tahimik pa din. Pinagsando ko si Heather ng ulam. Daddy, why are you not eating yet? Tanong niya sa kanyang ama. Napatingin ako kay Christian. Hindi pa siya kumikilos para maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Nakatingin siya sa kanyang anak. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Subuan na lang kita, Daddy. Ngumiti si Christian. Natuwa din ang buong mag-anak. Ang sweet naman ng baby namin. Hinapos niya ang buhok ng batang malambing. Sinubuan niya nga ang kanyang ama. Pinunasan din ni Heather ang dumikit na sauce sa gilid ng labi ng daddy niya. Masarap, Daddy? Tanong niya sa ama. Yes, masarap. Ngumiti si Heather at pinilig pa ang kanyang ulo. Masarap din pong magluto ang mommy ko. Ngumiti ako pero hindi na tumingin sa kanila. Napansin ko kasi na napasulyap si Christian sa akin. Kumain ka na, anak. Utos ko. Opo, Mommy. Gusto ko din po ng ganyan na ulam, Lolo. Sige, lalagyan ko ang plato mo. Mabilis na kumilos si Christian. Ang ingay ni Heather habang kumakain. Panay-puri niya sa mga ulam. Gusto ko din yung ice cream, Mommy. Can I eat ice cream? Sige, anak. Pero konti lang, okay? Nainggit siya sa kanyang pinsan. Hindi ko na kasi siya pinag-ice cream sa gabi dahil nang minsan na pinakain namin siya ng ice cream, sa gabi, gumising siyang may ubo kinaumagahan. Patapos na kaming kumain, hindi ko alam kung paano ako magsasabi na uuwi na kami at babalik sa condo ni Heather. Wiling-wili siya dito. Hindi ko nga din alam kung gusto ba niyang umuwi. Parang nawala na sa isip niya na hindi naman kami dito nagstay. Saan ba kayo nakatira all these years, anak? Tanong ni Mommy. Nagpapababa na kami ng kinain. Nasa sala na ulit kami. Si Heather ay nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Hindi ako agad nakasagot. We are living in an island. Si Heather ang sumagot. Kinumpas pa niya ang kanyang kamay. Sumakay kami ng helicopter tapos sumakay kami ng bangka. Tapos sumakay kami sa car hanggang sa condo hotel kung saan kami nagstay. Buti na lang at hindi niya alam ang address dahil kung hindi malamang na idaldal na din niya. Napatingin sa akin si Christian. Kita ko kung paano gumalaw ang kanyang panga. Galit ba siya? Sa akin? Bakit? Daddy, nakasakay ka na sa helicopter? Tanong naman ni Heather sa ama niya. Tumayo siya at nagpakandong dito. Malambing naman ang ngiti sa labi ni Christian sa anak niyang naglalambing. Yes, baby. We have a chopper and a helipad in one of our towers. Sagot niya na kinamangha ng kanyang anak. Oh, you're rich, Daddy? Tumawa lang si Christian pero agad ding sumeryoso nang mapansin na nakatingin ako sa kanya. Nagbaba ako ng tingin at pinaglaruan ng aking mga daliri. Si Lucinda sa gilid naman ay nakamasid lang. Pero pag alis namin dito, tsak na madami na naman siyang masasabi.
Gabi na't inaantok na din si Heater kaya naglakas loob na ako magpaalam. Aalis na po kami. Paalam ko gamit ang maliit na boses. Ha? Hindi kayo matutulog dito? Nagtatakang tanong ni Mommy. Este, di tita. Naka-check-in po kami sa kondo. Pwede naman kayo dito. Alok niya pero umiling ako. Mommy, gusto ko po ditong mag-sleep. Alanganin akong tumingin sa aking anak. Sa Christian naman ay napatikim kaya hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na kailangan na naming umuwi muna. Tsak na kailangan na din umuwi ni Christian sa bahay nila ni Chloe.